Chiri kung koila, butchiki, baba chichang, chiri kung. Dumako na po tayo sa ating programa ng Tunay na Balita. Ako ang nagtanim. Okay. Ako ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Subalit nang maluto ay iba ang kumain. Mapalad din naman ang sino mang nakakain. Lubos na nasyahan, walang pagod ni kagaling. Okay, sama-sama na tayong kumain ng bagong-bagong lutong putahe kong ito para sa inyo. Okay, ano po ba ang dapat nating pag-usapan, ano? Siyempre, kung paano ba tayo nilikha bilang tao, sapagkat ang ating bubuksan na katuruan ay tungkol sa paglilikha, material na paglilikha, no? Hango sa banal na aklat ay ang tungkol sa paglilikha ng tao, Table of Contents 6 and 7, paglilikha ng tao at lahat ng material na bagay. So, hindi po ito Bible. Ito ho ay tungkol sa banal na aklat na mula sa isang pinagsimulan, ipinadala sa 4 na sulok ng mundo nating ginagalawan na kung tawagin ay North, East, West, South. So, 4 na katuruan, iisa ang pinagsimulan, 4 na bersyon. Kaya ang version pong ating pinaghahanguan ngayon ng katuruan ay ang kinamulatan natin na katuruan ng Kristyanismo. Okay, 6 and 7 sa material na paglilikha. Okay, so yun po. So, ang tao, ito ho ang figura ng ating, anyway, bago ho tayo dumako dun sa figura, ano ho ba yung mga sangkap? Siyempre, kahit sa pagluluto, kailangan po natin mapag-usapan kung ano-ano yung mga sangkap na ating gagamitin, ano, sa ating putahe. Ganon din po yun sa paglilikha ng lahat ng material na bagay dito sa mundo. Lahat na po. Pero, number 1, talagang pinaka-highest, no, ang quality ng tao. Okay, so meron po silang ginamit na 5 sangkap. Siyempre, ano-ano yon? Yung lupa. Ang lupa ay binistay po nila sa pagbibistay nila ng lupa katulad ng halimbawa ng sa karpintero. Di ho ba, pag mayroon kayo nakikitang construction, meron silang parang yung screen na inaalog-alog. So, saan po pumupunta yung malalaki na iiwan dun sa screen? Eh, yung maliliit, bumabagsak dun sa lapag. Eh, yung pino, saan ho pumupunta? Yan. Sumasabay po siya sa hangin. Tama. Okay, yun ho. Kaya ho, meron hong 3 klase ang binistay nila. Merong ang pinakapino, gabok, alabok, alikabok. Yan ho, ang unang-unang materyales, ang lupa. And then, kasabay po nun, yung liquid, kasi solid po yun. Liquid. Meron din pong liquid na puti. Meron din pong liquid na pula. At kasabay ng liquid na puti ay yung tinatawag na tubig. Tabang po yun. Pero ang dugo, alat po yun. Pero ang tubig, tabang at dugo, meron po siyang 2 kulay. Isa pong pula at saka isa pong puti. So, yun hong tinatawag na, di ba sa dugo, meron puting dugo at saka meron pulang dugo. Ganon din po sa tubig, yung tabang na yon na nananalaytay sa loob ng ating katawan na dinadaluyan sa litid, ano? Sa ugat, yun ho, meron hong 2 klase yan. Kaya kung mapapansin nyo, ito ho ay figurang ipakikita ko sa inyo ng close-up. Yung pangalawang materyales ay ang liquid. And then yung pangatlo po, yan, magkasabay na po yan. Meron tayong lamig, at ang pang-4 ay init. So, ang lamig ay tumatama sa dilim. Yun ho ay katotohanan ng pang-espiritual. Pero ang init, yun ho ay pang-material na tumatama sa liwanag. Kaya ayup at puya. Yan po ang 2 klase na binigay ng espiritual sa atin, yung init at lamig. Yan. And then, yung pang-5, kapag nabuo ho yan, kasi, ayan na nga, pag-uusapan natin yan, ano? Yung tungkol doon sa kung kailan ginamit yung mga materyales na yan. Kapag nabuo yan, aamyendahan po yan ng buhay. So, yun ho, ang magbibigay ng pang-5 sangkap, yung nagbigay din ng buhay sa mga anghel na lumikha sa atin. Yun ay yung walang iba, ang dakilang Espiritong Banal. At ang kanyang ilalagay doon sa buhay na
dinuon ng mga tao, ay yun ho ang tatawagin nating Anghel de la Guardia. At ang Anghel de la Guardia ang ilalagay ay laging dalawang klasihan. Merong isang kaisipan at merong dalawang kaisipan. Kaya ang dalawang kaisipan na dala-dala ng Anghel de la Guardia, kadalasan napupunta yan para sa tao. Para sa tao po yan. Dahil ang tao ang nilikha nila na may dalawang kaisipan. Timbangan ng tama at mali, no, ng liwanag at dilim, init at lamig. Okay, so yan po. Nung nakaraan, hindi ko natapos sa inyo ang discussion tungkol sa discrimination o ang pagkakaiba ng banal na aklat at ng Biblia. So yun ho, bitin ho kayo doon, di po ba? Hayaan nyo, itutuloy ko din naman po yan dahil hindi na nga po tayo titigil, di po ba? Hanggat may init at lamig, merong buhay at kaya ko makarating dito, tuloy-tuloy po tayo. Okay, so yung paglilikha ho ng tao ay maihahalin tulad po natin sa kung saan, ayan. By the way, nung nakaraang hindi ko na i-discuss sa inyo kung ano ba ang size ng yung solar system natin, yung araw, at saka ano ba yung size ng planeta. Kasi yung unang-unang nilikha ng 16 na anghel, araw. So 16 silang gumawa at kumuha ng materialis na yon, sa kalawakan. And then, pagkatapos nung nabuo na yung magneto ng araw, ito ho ay inilayo at binigyan ng init nung nagbigay ng utos sa 16 at pinakuha na naman sila ng kanya-kanyang materyales, no? At wala namang ibang materyales na kundi ito yung parang sample ng clay na alikabok lang, maninipis na alikabok, nadala ng hangin, manipis na hangin, and then dahil sa kanilang pawis at init at lamig, nakabuo sila ng parang ganito na magnet. Kaya ito ho, ang yung magnet ho ay yung clay pong ito na laruan ng mga bata natin, no? Masarap na paglaruan ng mga bata. Sarap sila dito kasi kung ano-anong hulma ang kanilang ginagawa. Ito ho yung halimbawa nung binuo nilang national magnet. Kaya yung national magnet na nabuo, na ginawa nilang bolang apoy, halos 8 bola. Ganito ho ang size nito, ang difference. 8 ho nito ang binuo ng isang bola. Kaya ho merong 8 planets, no? And then yung unang utos is araw, yung binuo nilang national magnet ng araw. And then yung pangalawang utos, yun ho yung kanya-kanya na silang bola. Pares-pares, isang babae, isang lalaki. So 8 bola ang nabuo. Kaya kung ano ang size ng mga planeta versus araw, halos ganito na po. Mas maliit na lang ng konti yun nito. Pag-practicean nyo po sa 8 clay, kumuha ho kayo ng 8 pirasong clay na pare-pareho ang sukat, and then buuin nyo yung 8 at iwan nyo yung isa. Kung ano ho yung size ng isa, yun yung size ng 8 na pinagsama-sama, yun ho yung araw, size ng araw, at saka yun ho yung size ng planeta. At ang lahat ng planeta ay halos pare-pareho ang laki, sapagkat yan po ang araw, hindi lang humalapitan ng diretso, at yan ho yung talagang arrangement ng solar system natin. At yung 8 planeta, yan ho, hile-hilera yan, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, huling-huli po yung Pluto. At ang Pluto, nasa ibang dimension siya, sapagkat yun ho yung inalis ng NASA. Mula ho nang nagparehistro kami at nakita nila yung description namin, ang simpleng drawing ko ng tungkol sa pyramid na nakalabas yung Pluto, doon nila napag-isip na meron ng nakakaalam na talagang merong isang samahan na nakakaalam kung nasaan ang posisyon ng Pluto. Ang nagbigay po sa amin ng description na to ay hindi ho nakatira sa loob ng planeta. Nasa perspective po siya. Kaya ang talagang pinakamagandang angle ay nasa labas. Kahit po sa bahay, tingnan nyo. Para makita nyo ang talagang pinakamagandang view, top, side, at saka front, di ba nasa perspective na tinatawag, yun ho ay dapat nasa labas ka. Ayun ho, makukuha mo ang perspective kapag ikaw ay nasa labas. Kung ikaw ay nasa loob ng bahay, paano mo makukunan ng picture yung bahay? yung pinaka-shape ng bahay, hindi ho ba? So, kaya ho nagawa namin yan. Actually, noon, nung unang-unang nag-aaral ako dito, dinideliver sa amin salita. Pero mas maganda kasi pag nakapikit ako, naririnig ko yung salita, nag-i-imagine po ako na kung paano yon. At nung sinasabi ng ganyan, talagang pinipaint ko na sa picture ko kung paano yon. At ako ho ang nag-draw. Gawang kamay ko po ito. Pinerpect ko lang ho sa pamamagitan ng shape ng computer, no? Wala po akong pinag-aralan sa computer, hindi po ako tapos. Pero
hindi ko alam kung paano ko nagawa ito. Basta, meron pa ho akong ginawa nito na kahoy. Hindi naman ho ako karpintero, no? Pero basta, jack of all trades siguro ako. Nakagawa po ako ng perfect na pyramid na yan. Pakikita ko, nasa aming templo yan. Madalas, minsan nakikita, nahahagip ng camera namin yan sa aming pag-aaral. Nandun ho, naglagay ako ng bola-bola. Yan, ganito ho, mga ping-pong na bola. 8 doon. Tapos, wala hong pako yun. Walang pako yun. Okay, so yun ho yung pyramid na kung saan doon ho tayo nakapaloob sa pyramid na yan at isa ho tayo kung ano ang nakikita natin sa loob ng sa planeta nating ito, ganun din po sa lahat ng 7 planeta, lahat ng 8 planeta. Kaya yung nasa loob ng pyramid na yan ho ay parehong may material at spiritual na nabubuhay sa bola-bolang yan, sa anong yan. Okay, so ngayon, sa paglikha po ng mga material na bagay, sabi nga, una ang tubig, huli ang tao. So, 8 ikot po ang ginawa nila. Actually, una ang tubig. Yung una, syempre, yung pinaka-zero, yung national magnet. And then, yung sumunod, tubig na yon. Pero yung cycle na yan, kung paano sila umikot-ikot, yun ho, isang ikot, nagsalubungan. Halimbawa, yung magkabilang anghel na to, ang babae ay sa kaliwa, ang lalaki ay sa kanan. Kapag umikot po sila ng papaganon, yan, nagpalit ng pwesto, meron hong isang creation na nagagawa. Tapos, lumipat na naman sila ng posisyon. Umikot na naman sila uli. May another creation. So, yung pagkakasunod-sunod ng creation, assignment nyo muna. Hindi ko muna sasabihin. Una ang tubig, pang-8 ang tao, huli ang tao. Kasi yung 0, di ba? Yung 0 ay national magnet yon. So 8 ikot yan. Kaya makikita nyo lagi perfect yung ating ng 8 sides, 8 rounds ikot. At saka yung north, east, west, south na yan, ito din po ay sumisimbolo sa 8. Ang north, ayan, mula sa north, east, west, south, bumalik siya sa gitna. 8 din po. Kaya ang 8, mahalagang bilang na sumisimbolo sa lumikha at nagbigay ng buhay sa atin lahat. No? Material at spiritual po ang tukoy niyan. Okay, so bakit ho natin kailangan pag-aralan itong mga ito bilang tayo ay taong nilikha dito sa mundong ito? Siyempre, dahil ho, dinidiscuss natin ang ating pinagsimulan bilang tao, hindi ho tayo nalikha sa pamamagitan ng isang pitik lang. Hindi ho tayo nilikha na tayo ay galing sa hayop. Hindi ho tayo papayag noon. Tayo ho ay nilikha na kanilang kawangis. Hindi ho tayo minagic, hindi ho tayo aksidenteng nagawa. Tayo ho ay talagang pinag-isipan na lumikha kayo, utos sa lumikha sa atin, lumikha kayo ng inyong kawangis. Oh, yan. Ngayon, nung hindi pa nila naintindihan bakit nila ginawa yon, may kasunod pang utos yon. Ang lahat ng yan na lilikhain nyo ay para sa dako paroon. Hindi yan para sa inyo ngayon. O, yun. Yung sa dako paroon, yun ay tayo sa ngayon. Sapagkat ang dako paroon ay tumutukoy ngayon sa katuruan ng timbangan ng kaisipan. Okay. So, yung pang-8, no? Yung pang-8, nagbistay na sila. At ang pinakapinong-pino na alikabok na galing sa lupa ay tinatawag na gabok, yung primera klase. Kumbaga sa arena, may mga klase-klase yan. At yun ho ang ginamit nilang materyales para sa katawan nating mga tao. Tayo ho yung tao na kanilang kawangis. At syempre, mapapansin nyo, ang haplos ng balat natin, ay kakaiba po sa puno, kakaiba po sa buaya, no, sa mga hayop, magaspang po kasi basta tayo ho yung primera klase. Kaya ho kung bakit ho naging magaspang ang balat ng isang tao, yan ho dahil sa wala silang disiplina sa kanilang pagkain, sa kanilang gawain, sa kanilang katawan na yan, hindi nila iniingatan dahil ito ay kanilang templo, di po ba? So, pag burara, hindi sila magiging mabuting caretaker, yan, aalisin na yung dakilang espiritu, iiwanan na yun. Kasi nga, pinabayaan nila yung kanilang templo. Okay, so, ang babae at lalaki po yan ay ang lalaki ay kumuha ng kanyang alikabok, no? At ang babae naman ay kumuha din. So ito, pinagsama nila yan at hinati yon. At ito ang ginawang lalaki at ito ang ginawang babae. So ibig sabihin, ang lumikha sa atin na magulang natin sa spiritual, dalawa rin sila. Kaya kung bakit ang aming logo sa dilim ay dalawa. Isang isang init at saka isang lamig.
Dalawa. Yan ho yung kasama doon sa materyales, ingredients, sangkap ng mga tao, ng lahat ng material. So, hinati po nila yan. Ito ang kinuha ng lalaki, ito ang kinuha ng babae. Yan. Hinati po nila yan at ito ho ang ginawang lalaki sa kanan at ito ang ginawang babae. Yan. So kung paano po yon, isang illustration lang para may matapos tayong isang pag-iisipan nyo pa rin sa programang ito dahil medyo naabala ho tayo sa ating technical problem. Technical. Okay. So ito ho ang kinuha ng lalaki. Yung parang clay, ano? Ito ho yung kinuha ng babae. Yan yung clay. At pinagpatong po nila yan at hinati. Hinati. And then, ito ho ang ginawang lalaki, yung sa kanan. Na ang lalaki, yan. Ang lalaki, kasi ito ho ay materialis ng babae, ito ho ay materialis ng lalaki, ano? Pero hinati nga, ang lalaki ho, sa kanyang kalikasan, mahina ho ang pangbaba. Pero malakas ang kanyang pangtaas, yung kanyang braso. Kaya ho, He-Man, yan, manggagawa. Sila ang kadalasan gumagawa ng mga trabahong mabibigat. No, yan ang ginawa sa tao. Talagang kaya ho, criss-cross, kaya ho ang babae at lalaki ay talagang magkaagapay sa simula pa lang ng paglilikha. Pero ang babae, yan. Ito ha, kasi sa kaliwa para hindi kayo malito. Ginawa pong ang babae dahil ang materyales, no, ang nagawa galing sa lalaki ito, lalaking anghel ito ay galing sa babaeng anghel. Ito ang ginawa nilang taong babae. Ang pang-ibaba, balikan ko na para hindi tayo mahilo. Ang pang-ibaba ng babae, napakatibay po. Kaya malakas na malakas po, lalo sa kickboxing, no, si Cynthia Luster. Yan, paborito ko yon. Ang ganda niya, ang galing niya talaga sa kickboxing. At saka, lalo na ko ang babae ay hindi nire-regla. Napakalakas lalo at buong-buo yung kanyang puwersa sa pang-ibaba. Kaya po, pag meron hong gusto kayong kaaway, mang-rape sa inyo, gamitin po ninyo ang inyong lakas sa pambaba. And then, ang pang-ibabaw po ng babae sa kalikasan, yan ho ay galing sa materyales ng babaeng kinuha, yung kanyang gabok na nakuha, yan ho ay mahina. Kaya napakahina yung ating mga braso. No? Pero yun na nga, criss-cross pa din yan. Kaya kapag pinag-aralan natin ang posisyon ng krus na daan, yan ho, tumatama ang X and Y axis. Yan ha, pinag-ano ko na. Na ang babae, yan. Okay. Hindi makita eh. Ito na lang. Sa panahon ng babae, meron tayong tinatawag na uha. Meron tayong tinatawag na X and Y axis. Yan ho ang Feng Shui Pinoy version. Nasa ating sarili po yan. Nasa ating pagkakalikha sa atin ng lumikha at nagbigay ng buhay sa atin. Mula sa pasimula pa lang, lahat ho ng ito ay nakikita nyo na ginagamit ko bilang visual aid sa aking pagtuturo, no? At kung ano yung klaseng tatlo ng tao, lahat ho ito nakikita nyo na kung paano ko itinayo. Pero yun ho ang pasimula na ang taong ito ang siyang tunay na sa material na pinagsimulan ng X and Y axis. Yan po, X and Y axis. Merong negative X, positive X. No? North, East, West, South. Yan. Yan ho ang X and Y axis. So, to be continued sapagkat alas 2, alas 11 na po, isang oras. Napakabilis talaga ng isang oras kapag ako ay nandito, no, sa harapan, no. And then, anyway, tuloy-tuloy naman po tayo sa ating discussion, sa ating segment na ipinagkakaloob sa inyo do sa ating mga paksa. Kung meron po akong nakakalimutang buksan muli, mag-text at mag-email lang po kayo para bigyan niyo ako ng paalala dahil ang mami niyo ay talagang lagalag po at busy talaga, marami akong nakakalimutan. So, maraming salamat po sa ating station manager na si Madam Fe Nicodemus. Yan. Dahil po sa muling pagbubukas niya ng pintuan para ho tayo ay makasama nyo, kayong mga kakampi ko, kaibigang kapamilya at katindig dito sa programang ito na Tindig by Etama Robles. Ganon din po sa aking mga produkto na Ultra Pure Water Purifier at ang Elmo's Whitening Soap. Ayan, tumawag na po kayo kung ano po yung makikita nyong mga katanungan ng mga nakaraang programa ay bubuksan at bibigyan ko po kayo ng premyo dahil nais ko pong masubukan nyo rin yung sabon ng artista na presyong pangmasa, ang tubig na buhay na nagbibigay ng patuloy na 70% ng buhay at higit sa lahat, ang programang magpapaliwanag sa ating kaisipan, ang
tanging programang maglalahad sa inyo ng mga katotohanan ngayon nyo lang maririnig sa tanang buhay nyo. Kaya muli, ako po ang inyong lingkod, Mayet Robles, ang mami at babaeng lagalag, ang nagsasabi sa inyong magkita-kita tayo hanggang sa muli! Ang lahat galaw